The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang babae na naging CQ sa isang paaralan at nataon na ang pasok niya ay panggabi, kung saan sinasabing may kaluluwa ng estudyante na gumagala dito. Ako si Nerissa at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Matagal na akong namamasukan bilang isang CQ, ngunit dahil babae ako, ay lagi akong nakakaranas ng hindi patas na pakikitungo. Dahil dito, ay laking tuwa ko nang matanggap sa isang paaralan. Hapon ng aking pasok at ang tapos ko ay madaling araw na. Madalas kasi sa mga mall at grocery ako napupunta at unang beses akong tanggapin sa isang eskwelahan at saktong buong shift pa ang napunta sa akin. Ang akin naging manager ay isang CQ na ilang taon na dito. Ayon kay Mang Obet, siya ay ilang dekada nang nagtatrabaho dito at kilala na siya ng mga guro at estudyante. Pansin kong mabait siya at malapit sa mga mag-aaral dahil nakikipagbiruan siya palagi sa kanila. Kaya nagulat ako nung binalaan niya akong mag-ingat sa panggabing pasok. Matagal na daw siyang pang-umaga at napansin daw niyang walang tumatagal na kapalitan niya sa panggabing shift. Madalas daw kasi ay may namamataan ditong kaluluwa na pagala-gala. Hindi ako naniwala nung una hanggang sa matanaw ko ito isang gabi. Kitang-kita ko sa malayo ang hugis ng isang babaeng estudyante na naka-uniforme, pero halata sa malayo pa lang na duguan ito pati na ang kanyang muka. Nung una ay nag-alala ako dahil baka isa tong estudyante na nasugatan, ngunit napahinto ako nung palapit na ito sa akin. Dahil napansin kong lumulutang ito sa ere at hindi tumatapak ang mga paa sa sahig. Nangilabot ang buo kong katawan at doon napaniwala sa mga kaluluwa na umaaligid sa paaralan. Doon ako biglang napaisip kung kakayanin ko pa bang manatili sa aking trabaho. Tinapangan ko ang aking sarili dahil bihira ang ganitong oportunidad bilang isang babaeng CQ. Unang beses ko kasing maregular agad at hindi na kinailangan dumaan sa ahensya. Naging malapit na din ako sa iba kong mga kasama sa trabaho, pati sa ilang mga estudyante. Kaya nagpasya akong manatili pa din at iwasan na lang ang pasilyo kung saan ko nakita ang kaluluwa ng batang babae. Sinisigurado kong libutin ang parteng iyon habang maliwanag pa at nagpapasama sa isa pang panggabi na gwardya kapag naman madilim na. Dun ko napagtanto na baka kaya naging desperado sila tumanggap ng babaeng guard ay dahil wala talagang kayang magtagal sa panggabing pasok dahil sa mga multo dito. Sakto na umalis na naman ng isa sa mga kasama ko sa panggabi at ako na lang naiwan mag-isa. Ayon kay Mang Obet, wala naman daw kaluluwang gumagala nung panahon niya. Dati na daw kasi siyang naging panggabing gwardya, ngunit nang malipat siya sa pang-umaga, ay bigla na lang nagpakita ang kaluluwa ng estudyante tuwing gabi. Pinayuhan ako nito na magdasal na lang ako dahil madalas daw ay nanghahabol ang kaluluwa ng bata kapag mag-isa lang ang CQ na rumoronda sa pasilyo nito. Tinapangan ko ang aking sarili dahil unang beses akong iikot mag-isa na madilim na. Pinapawisan ako ng malamig habang nagroronda sa loob ng paaralan.
Tumitindig ang balahibo ko sa bawat kaluskos na aking naririnig. Nung katagalan ay nakahinga na ako ng maluwag, ngunit nung pabalik na ako ay bigla kong natanaw ito sa malayo. Dahan-dahang lumulutang papalapit sa akin ang kaluluwa ng estudyanteng babae. Nanigas ako sa takot at kitang-kita ko ang duguan nitong muka na halos hindi na makilala. Nang makalapit na ito ay bigla itong bumulong sa akin at nangilabot ako sa kanyang sinabi. Dahil paulit-ulit itong humihingi ng tulong habang umiiyak hanggang sa napatakbo na lang ako sa takot. Hindi ko malilimutan ang boses niyang nagmamakaawa habang humihingi ng hustisya. Dahil doon ay naisipan kong alamin ang misteryo ng kaluluwa. Doon ko napag-alaman na ilang dekada na ang lumipas at may kaso pala na nawawalang estudyante sa paaralan na iyon. Doon ko nakonekta na wala man lang nakaisip na maaaring ang estudyanteng nawala ay ang kaluluwang nagpapakita sa paaralan. Kaya naman naisip kong bumalik at tulungan ng kaluluwa ng bata. Maaaring matulungan kong mabigyan siya ng hustisya at para na din matahimik ang kanyang kaluluwa. Maya-maya ay nakaramdam ako ng malamig sa aking likod kaya agad akong lumingon. Biglang tumambad sa aking likuran ang kaluluwa ng babae at paulit-ulit itong bumubulong na humihingi ng tulong sa akin. Napapikit ako sa takot, ngunit pilit kong nilalakasan ng loob hanggang sa mapansin kong humihikbi na lang ito sa aking likod. Nang tumalikod ako para harapin ng kaluluwa, ay bigla itong nagbagong anyo sa isang maamong kaluluwa na humihingi ng hustisya. Doon ko napagtanto na ang batang nawawala noon ay ang kaluluwa nga ng bata. Ang nakakahilakbot pa ay nang magkwento ito sa akin. Ang gumahasa daw sa kanya noon ay si Mang Obet at nilibing daw nito ang kanyang katawan sa likod ng building na kanyang pinagmumultuhan. Doon ko napagtanto na kaya pala mga lalaking gwardya ang sinusugod niya at nagkaroon siya ng tiwala sa akin bilang babae. Matapos nun ay naglaho ang kaluluwa at agad akong tumawag sa pulis para mag-iwan ng anonymous report tungkol sa nawawalang bata noon. Nang hukayin ang katawan ng bata ay may napunit pala itong tela sa uniforme ni Mang Obet kung saan nakalagay ang pangalan nito. Yon ang naging ebidensya laban sa matanda at agad nakulong sa kanyang krimen na panggagahasa at pagpatay sa batang babae ilang dekada ang nakaraan. Hanggang ngayon ay nakakulong pa din si Mang Obet at hindi na nagpakita pa ang kaluluwa. Doon ko pinagmalaki ang aking pagiging babae at mas nagsipag pa sa aking propesyon para protektahan ang kapwa kababaihan at mga kabataan sa kapahamakan. Na maiwasan pa ang trahedya tulad ng nangyari sa kaluluwa na pinaslang ng isang CQ